Puno ng Ay, mga grabe naman yan! mapupula at makakating pantal ang hita ni Katrina. Ang mga ito, kagat na mga surot. Nakuha niya raw mga ito sa metal na upuan sa departure area ng NAIA Terminal 3. Dagdag pa ni Katrina, Grabe, oh. Mantakin mo, ha? Pilipinas. Ay, surot ang problema. Ang tindi ng problema ng Pilipinas, ano? Kung yung sa ibang bansa ang problema sa airport, yung mga terorista. Sa atin, surot. Painimin yung San Miguel yan. Baka bakaling mawala. short siya nang umupo nang bigla na lang nangati ang likod ng kanyang hita. Ganyan din ang sinapit ni Sarah sa NAIA Terminal 3 nang umupo sa metal bench ng terminal. Malalaking pantal at namumula Wag mo na pa. itaas! Sa sobrang kati at sakit, nagtungo na siya sa klinik ng airport at inireklamo ang nangyari. Agad namang tinanggal ang upuang pinamumugaran ng mga surot. Meron daw pasaherong umupo sa ratan chair at sinurot. Ang problema, sumama sa kanilang bahay ang surot na nakuha sa airport. Nagsorry naman ang Yun. Yan ang problema, sumasama ang surot. Alam mo, yung galing sa NAIA yan, umuwi siya. Kaya kasi nadadala yan yung surot na papupunta sa damit mo, kaya ay sa ano mo, tapos sa bag mo, pwede pa sumuot yun. Eh pagdala niya sa bahay, nadala niya, di ba? Ang bilis mga anak niya mga surot na yan. Dumami. Tapos pumasok siya sa opisina, sa Congress. Andun, dumami ngayon yung surot doon sa Congress. Sa House of Representative, yung mga surot doon. Actually, hindi naman mga congressman yun. Mga surot yun na naging congressman. Ganun talaga nangyari doon. Yan ang istorya na surot. Mula sa airport, napunta sa bahay, napunta sa House of Representatives. Yan ang surot yan, no? Naging congressman bigla. Manila International Airport Authority sa mga pasaherong namantal. Anila, natukoy na nila ang mga upuang may surot at tinanggal na nila ito. Ipagpapatuloy rin daw ang schedule ng pagdidisinfect sa mga gamit mga pasaherong nakausap ng News 5 ayaw umupo sa metal bench. Nakasalampak na lang sila sa sahig. Siyempre po Makati, dito na lang kami. Makesa sa surot. Kita mo, anong klaseng... Wala. Hindi mo na kailangan. Alam mo, pasensya na ha. Pero, yung mga iniisip ng mga ensimada vlogger, ba't yung ba sinisiraan ng gobyerno ni Marcos? Hindi namin sinisiraan. Paninira ba to? Mga gunggong ba kayo? Bulag? Anong tawag nyo dito? Don't tell me, kasalanan pa rin ni Duterte ito. Hindi, galing yan panahon pa ni Duterte, mga surot na yan. Ba't di nyo pinatay? Ba't di kayo naglinis? Kaya nga alam nyo, kayo mga ensimada vlogger, na tagapagtanggol, wag nyo kaming ang problema kasi, yung mga ganyang bagay, ang simple-simple sa, ano ba naman, pagtatanggol nyo pa yung sekretary na yan. Yung sekretary na, hindi ko alam kung ano ginagawa sa buhay. Surot lang, ang simple-simpleng problema. Yun eh. Ang mura lang niya, bilang ko kaya kayo dyan, pang Lazada lang yan, mura-mura lang, pang spray na surot eh. Sana malagyan ng magandang upuan na hindi nasusurutin. Para hindi kami nakaupo sa sahig. Ayon naman sa isang eksperto, hindi dapat binabaliwala ang kagat ng surot dahil kapag lumala ito at hindi naagapan, maaari mo itong ikamatay. They are not known to have been transmitting. Naks naman, si Poging Vlogger, Dr. Vlogger. Ayos yan. Di ba? Sabi ko sa'yo, success ang pagko-content. Ngayon, ini-interview na siya. Yan lang dapat. Tuloy-tuloy lang. Disease. However, ang pinaka-problema natin dyan, pwede magkaroon ka na tinatawag natin na allergic reactions. Yung mga allergic reactions, kapag sobrang maging severe sila, pwede kang magkaroon ng tinatawag natin na anaphylactic shock. Ito yung severe form of allergy na pwede magkaroon ng problema sa lungs mo, pwede kang mahirapan huminga, pwede nga mamatay yung tao doon. Payo ni Doc Dex, iwasang kamuti ng sugat dahil maaaring magkaroon ng secondary infection. Ang tanong, saan ba nagagaling ang mga surot? Ayon sa isang cleaning company, galing ang mga surot sa mga lumang gamit, lumang bahay at maruruming lugar.
mabilis itong kumalat at isa sa gusto nitong pamugaran ang mga matataong lugar. Yung airport is a transient facility na kung saan iba-ibang tao, possible galing sa mga yung mga hotels, for example, yung lumang hotels, ganyan, sometimes ganun nangyayari. So nadadala nila doon, tapos gumagapang na lang yan sa mga upuan. Kahit still, pwede magkaroon ng ganun. Minsan pagka bumiyahe ka, sumasama sa damit, sa mga maleta mo. Kaya delikado talaga yan sa kalusugan, lalo na sa mga bata. Ang nakakatakot, mabilis dumami ang surot kahit paitlog lang ang madala mo sa iyong bahay, opisina o kung saan man. Oras na may makitang surot, agad labahan sa mainit na tubig ang inyong mga gamit, gaya ng mga upuan, unan, kumot at mismong higaan. Pwede rin niyang ibilad sa araw. Pero kung sobrang dami na ng mga surot, magpasaklolo na sa Pest Control Company. Yon! Sana ipin-remote mo na. Hindi. Alam mo, Lazada lang yan. Shopee lang yan. May maraming pang-spray dyan ng surot. O kaya ihi ng aso, pwede na yan. Ipinakita sa amin ng eksperto kung paano nila nililinis ang mga gamit na may surot. Yung bed natin, siyempre mamahalin din yun. Hindi naman natin pwedeng basta itapon. So kung chemical naman agad, medyo may amoy yun. So ito ang solution natin. 150 degrees Celsius ng init to kill yung mga eggs, bed bugs, dulo ng yung mga may spring na mga bed. Huwag mong mamadaliin. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Ibabad mo lang sa mainit na tubig. Paano ba alisin ang surot sa Kongreso? Ilagay si Pangulong Duterte. Yo! Para mawala ang surot. Yan talaga niyan. Solusyon sa surot sa Kongreso. Tanggalin na ipasok si Pangulong Duterte dyan para mawala sila. Ay, nako, na-connect pa ni Ibanat ba yung surot?